At ang worry niya is yung existing credit card bills unpaid. Ang sabi ko sa kanya, bakit mo gagawin yon? Mas maganda mag-respond tayo politely and properly kahit wala tayong pambayad. Meaning to say, mas may chance ka na makabayad. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. So in today's video, nakafocus ako sa iisang query kasi this is very important na kailangan nating malaman lahat. Lalong-lalo na sa mga hindi pa masyadong matagal sa credit card journey, this is one thing you need to know. Ang query natin is nanggaling sa Facebook Messenger at she asked me to keep her name in secret dahil ayaw niya na malaman ng kanyang family. So, ang ating subscriber ay magtatrabaho na siya abroad. At ang worry niya is yung existing credit card bills unpaid. At tinatanong niya kung ano daw ang pwede niyang gawin because wala na siyang pambayad sa existing credit card bills niya. Kasi nagastos niya lahat ito sa pag-a-apply papuntang Saudi Arabia. Alright, so sabi niya doon, parang tatakbuhan na lang niya. Hindi na siya magbabayad. Dahil wala na nga siyang pambayad. Even before na maisipan niya ito, talagang 2 months na siyang hindi nakakapagbayad ng kanyang credit card bills. Pero ang sabi ko naman sa kanya, instead na takbuhan or i-ignore or i-eliminate, alisin sa isipan, parang i-consider na wala siyang credit card, in short, hindi niya babayaran. Ang sabi ko sa kanya, bakit mo gagawin yon? Mag-a-abroad ka na. Meaning to say, mas may chance ka na makabayad. Kahit hindi man 100% maybe yung ibabayad mo kay bangko, at least pwede mo siyang bayaran monthly and unti-unti, no? Kahit, of course, yung mga unpaid bills, meron na namang additional na interest. Pero at least, kapag magbabayad ka ulit next month, nababawasan yung unpaid bills mo hanggang sa mabayaran mo lahat. Pero ang question kasi, magbabayad din siya ng mga inutang niya. Yung inutang niya na gamit niya sa pagpaprocess ng kanyang papers. So, ang hirap talaga ng kalagayan naman ng mga OFWs natin, ano? Parang mangilan-ngilan lang yung talagang merong capital or may pera na gagamitin sa pag-a-apply. Most of them talagang umuutang para mag-survive, para makapag-process ng papers or ng application. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag niyang gagawin yon kasi it will only hurt her credit score at saka yung identity niya. Di kasi natin alam, baka in the future, mangangailangan din tayo, i-approach natin si bangko. Kahit hindi yung bangko where your credit card came from, ang i-approach mo just in case in the future you need the help of the bank, pwede kang mag-housing loan, auto loan, personal loan. Madedetect ng ibang bangko yung naging record mo with the other banks. Kaya importanteng panatiliin natin na malinis yung record natin. Wala tayong delinquency records, wala tayong unpaid balances that will really hurt our credit history, our credit score, our image, our identity. Mababawasan yung credibility natin. Hindi na magtitiwala si bangko sa atin. At baka hindi lang si bangko, maybe other institutions na nagpapautang or nagpapaloan kasi they have this kind of tool or way to detect kung ikaw ba ay risk client or hindi.
Kaya ang advice ko sa kanya at sa inyong lahat, kapag nandito rin kayo sa sitwasyon na ganito, huwag nating i-ignore ang ating mga unpaid bills. Huwag nating i-ignore si bangko. Mas maganda mag-respond tayo politely and properly kahit wala tayong pambayad. Sabihin natin sa customer service representative na tumatawag sa atin, i-explain natin yung present situation natin. So, pangalanan ko na lang siya na Eileen. Eileen, huwag mong gagawin yan, huwag mong tatakbuhan, huwag mong kalilimutan, i-ignore, kundi try to pay monthly kahit paunti-unti lang. And also, kausapin mo yung family members mo na naiwan dito sa Pilipinas. Kung may asawa ka, kapatid ka, or nanay ka, na tulungan ka. Alright? For example, magpapadala ka ng allowance ng family mo, mag-alat ka din ng pambayad mo kay bangko para mabawasan yung balance mo. Alright? So, ibilin mo yan. Maghabilin ka sa mga family members mo na maiiwan dito sa Pilipinas para matulungan ka nila one way or the other. Kasi communication is the key. Malay mo, kapag nalaman nila na may unpaid balance ka sa credit card mo, yung mga pamilya mo na naiwan dito sa Pilipinas, matututo din silang magtipid para makatulong sa'yo. That's the good thing about communicating with your family members, yung present situation mo. Naniniwala ako na mababayaran mo ito kasi I believe that God is going to bless you even more, especially if you ask His help, His blessings. Natulungan tayo sa mga problema na talagang nangyayari unexpectedly, sometimes unintentional din sometimes na hindi tayo makapagbayad ng ating mga credit card bills. But I believe that you will be able to pay your unpaid credit card bills. So sa mga subscribers natin na ganito rin ang sitwasyon, isipin natin na madaling mag-spend ng credit limit pero mahirap magbayad. Lalong-lalo na kapag masyadong marami kang nagamit sa credit limit mo and wala kang available na pambayad pagdating ng SOA. Ay naku! Kaya mag-isip-isip tayo ng maigi. And if in case nandito ka na nga sa sitwasyon katulad ng sitwasyon ni Eileen, huwag nating i-ignore ang credit card bills natin. Huwag nating i-ignore ang bangko. The best is to communicate with them. Kasi as I have discussed doon sa previous videos natin, hindi lang yung video natin the last time, may mga videos pa tayo in the past na ina-explain ko na meron namang way si bangko para matulungan tayo. Yun nga lang, don't expect na baliwalain ni bangko yung utang natin. Hindi naman pwede yon. We still have to pay, pero at least kapag nakausap natin si bangko and mag-appeal tayo na kung pwedeng bawasan or alisin na lang yung mga interest, fees, and charges. And then, yun na lang kung magkano na lang yung credit limit na nagamit natin, yun na lang yung bayaran natin, mas okay pa. But of course, kailangan meron tayong accepted reasons kung bakit hindi natin kayang bayaran yung credit card bills natin. Hindi kasi pwedeng hindi ko kayang bayaran kasi wala akong pera. Dapat may reason talaga. Halimbawa, walang support ang asawa, namatayan ng members of the family, mga ganong klase ng situation naman. O kaya yung negosyo ko, na bankrupt ako, yung mga ganon. Or contractual lang kasi ako, ngayon na-lay off na ako, hindi naman ako nakapagpatuloy sa trabaho ko kasi after the probationary period, hindi naman ako hinire ni company, yung mga ganon. So as of now, wala akong source of income. And I have my children with me na sinusuportahan. Especially kapag ikaw ay single mom, yung mga ganon. Eto, para lang maging responsible tayo. Kasi kapag wala tayong valid reason kung bakit hindi tayo nakapagbayad, malamang hindi tayo papansinin ni bangko. So, mahihirapan talaga si bangko na magbigay ng payment schedule at mahihirapan talaga siya na i-grant yung request natin na alisin na lang yung mga fees, charges, interests. Kasi you will appear like you are only an extravagant or a one-time millionaire. Irresponsible tayo. So, kailangan po
maging responsible tayo in spending our credit limit. Alright, so hindi naman masyadong mahaba ang ating video for today. This is a one question video para lang ma-emphasize sa atin yung idea na just in case naguguluhan tayo because of our unpaid bills, do not think of the negative way. Instead, always think of the positive way. So there you go. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe lately. Maraming salamat. And sa mga hindi pa nag-subscribe, sana po makapag-subscribe sa ating YouTube channel. Meron tayong notification bell down there that you could tap so that you will always be notified kapag meron tayong bagong video. Muli, maraming salamat, and always remember, kahit anong klaseng pagsubok meron ka sa buhay, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!